Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 19, ang talata po ay 16 at 17. At narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, tatapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Pagpapala po sumating sa muling pagkadinig ng kanyang mga banal na salita. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Isang mapagpalang araw. Muling pinagkaloob po sa atin ng mahal na Panginoong Hesus upang tayo po ay makaganap po ng kanyang kalooban. Tayo po ay umawit. Ayan, dito lang. At mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Ngayon pong gabi mga kapatid ay ating po tutunghayan ng isang kapitulo sa aklat po ng Mateo. Buong chapter po ito. Pamagat po nito, aral mula sa Kapitulo 19 ng aklat ng Mateo. Ito po ay kasunod po ng huli nating Bible study na ako po yung nagturo sa chapter 18. Tapos ngayon po chapter 19 naman po siya. Dito po sa chapter 19 mga kapatid ay marami pong mga aral po na nakapaloob. Kung nabasa niyo po yung aking message po sa group chat, kung kayo po yung mag-advance reading, makikita niyo po dyan, ang daming mga ano po dyan, ang daming aral po na inilahad ang Panginoong Jesucristo po dito sa aklat ng Mateo 19. Bibigyan ko po kayo ng sample ng mga maririnig niyo po dyan. Alam niyo po ba yung divorce? Narinig niyo na po ba yung divorce o divorce? Tanong mga kapatid, is it in the Bible? Taas po kamay. Is it in the Bible? Siyempre, salitang divorce, na-invento lang po yan noong 1900s na eh. So, ang Bible, wala pang isulat na. So, yung vocabulary, hindi. Yung salitang divorce. Pero yung essence, is it in the Bible? Next question. Ito po ba yung salitang bawa? Halimbawa ganito, ang posporo po ba totoo o hindi? Posporo. Nasa Bible po ba yun? Oo. Pero kahit wala sa Bible, totoong may posporo. Yung divorce, kasi yung salitang posporo, na-invento yun, bago na lang. Yung salitang divorce, bago lang din yun. Pero yung essence, is it in the Bible? Pangalawa, na mga maririnig nyo po dyan, yung batting. Narinig nyo na po ba yung batting? Narinig nyo na po yun. Tulad nung kay Felipe. Nung si Felipe ay meron daw batting na nakasakay sa karo, nakita si Felipe, sabi nung batting, andito ang tubig, anong makakahadlan sa akin upang ako hindi mabautismuhan? Question, ano po yung batting? Lagi po nating narinig yung batting. Ano yung ibig sabihin ng batting? O, taas po kamay. Ano po yung ibig sabihin ng batting? Yata. Pangalawa, isa pa pong mga maririnig po natin dito sa chapter 19. Yung argumento ng mga ibang pangkat ng pananampalataya na faith alone saves. At yung isang pangkat ng pananampalataya naman, work alone saves. Sa ibang pangkat ng pananampalataya, hindi naniniwala sa bautismo o sa gawa. Basta ikaw daw yung sumampalataya kay Jesus Christ, you are saved. May mga pangkat ng pananampalataya naman na kailangan mong paghirapan yun para maligtas ka. You don't have to go to a church. Basta mabuti ang ginagawa mo sa kapwa, mabuti kang anak, sumusunod ka sa pamayanan, maliligtas ka. So, dalawang klase ng pananampalataya nagtatalo kung ano po ba yun. Dito, sasagutin po yun. Isa pang mga tinatalakay po dito. Ito naman, hindi naman siya argument. Yung pinaka-paboritong talata po na maraming gumagamit sa mga iba't ibang pagkatapananampalataya. Huwag pigilan ang bata na lumapit sa Panginoon. Diba? Nga lang, ang nagiging paliwanag nila, kailangan mong binyagan yung bata. Diba? Hindi naman yan, no?
Bakit pinipigilan yung bata binyagan? Di ba sabi ni Lord, huwag mong pigilan lumapit sa Panginoon ng bata? Hindi naman yung bata ang lumapit, ikaw yung naglapit eh. Yung sa binyag eh. At walang tubig na nabasa po rito sa chapter 19. Iba po ang konteksto nun. Di ba? Ano pa ba ang mga madalas po nababasa rito? Yung binatang mayaman. Ayan. Yung binatang mayaman daw, nasabi niya dun sa Panginoong Jesucristo, ano ang mga bagay na dapat mong gawin upang maligtas? Sabi ng Panginoon, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ipamigay mo ka sa dukha, sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng buhay. Nga lang, hindi niya ginawa. Ayan. Ito po yung mga ilan sa mga ano po rito, mga aral na madalas pong nababasa. Simulan po natin sa chapter 19 verse 1. Ito po yung, meron po itong apat na bahagi, yung verse 1 to verse 12. Ang una pong tinutukoy dito na aralin is yung kasal. Verse 1 to verse 12, kasal. Verse 13 to 15, ang aral po dito yung tungkol sa bata. 16 to 22, yung kayamanan, o tunay na kayamanan. And verse 23 to verse 30, yung gantimpala. Yan po yung apat na major na aralin sa chapter 19. Simulan po natin sa verse 1. At nangyari nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito ay umalis siya sa Galilea at tapas sa hangganan ng Judea sa dako roon ng Jordan. At nagsisunod sa kanya ang lubhang maraming tao at sila'y pinagaling niya doon. At nagsilapit sa kanya mga Pariseo at siya'y tinukso nila at kanilang sinabi na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan. Yan. So ang mga Pariseo, ano ibig sabihin ng tinutokso rito? Sinusubok yung katalinuhan ng Panginoon, yung kanyang karunungan, kung ito bang Panginoon Jesucristo ay mararatel ba sa tanong nila? Hindi ba niya kayang sagutin? Tignan natin kung anong alam ni Jesucristo tungkol sa kautusan. Yan. Kasi itong mga Pariseo may bala. Ang bala nila na nasa isip nila, yung iniutos hindi iniutos, ipinayo ni Moises sa Israel noon. So kung nasa isip nila, hindi alam to ni Jesus. Tanong, at siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na babae at lalaki. At dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Yung mga Pariseo, mga kapatid, ng panahon na ito, pagka inalam niyo yung konteksto po niya, yung kung kailan po yan nangyari, meron po itong mga rabay. Yung mga Pariseo, may mga rabay po yan. Ibig sabihin yung mga matatanda sa kautusan, na pagka may kautusan ni Moises, yun yung nag-i-interpret para sa kanila. At yung mga tao na to, nung panahon na to, meron pong dalawang klaseng interpretasyon doon sa tinatawag na paghihiwalay. Pwede mo daw hiwalayan ng tao, sabi nung isang nagtuturo, tungkol sa adultery. Pagka adultery ang kaso, pwede mong hiwalayan ang asawa mo. Ito namang isa, ang sabi naman ng isang rabay, kahit ano pa yan pwede, basta karumihan. Halimbawa, meron po yan, may listahan po, hindi ko na lang siyempre dadalhin kasi aral naman nila yun eh. Ang nakalista po doon, pag yung asawa mo maalat magluto, nakikipag-away sa daan, nager, sinisigawan yung biyanan mo, naglalakad na walang lambong, pwede mo hiwalayan yung asawa mo. Ganyan. Meron pang ang pangatlo eh. Ang sabi naman ng pangatlong rabay, sabi niya, pag yung asawa mong babae nakita mong may mas maganda pa sa kanya, pwede mo siyang hiwalayan. Ganun. Kaya yung mga Pariseo nagtatanong sa Panginoong Hesus. Sabi, sa 2, na ayon ba sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? So maraming kadahilanan daw, pwede. Paano sinagot ng Panginoong Jesucristo yung kanilang inquiry, yung kanilang panunubok? Sabi ni Jesus sa 3, bago niyo maintindihan ang alituntunin tungkol sa paghihiwalay, alamin niyo muna ang alituntunin tungkol sa pag-aasawa. Hindi mo magigets, hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin ng paghihiwalay hanggat hindi mo naiintindihan ang may kinalaman sa pag-aasawa.
By the way, dadating po pa noon, tatalakayin na lang po natin yung marangal na pag-aasawa. Kasi medyo mahabang aralin po yun. So shortcut lang po natin dito. Sabi ng Panginoon, ang pag-aasawa, una, hindi ba ganinyo nabasa? Ang ganda po ng verse 4 eh. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa? So parang sinusumbatan ng Panginoong Hesus yung mga Pariseo. Don't you read your Bibles? Nagmamatalino kayo sa akin, pero sabi ng Panginoon, nagmamatalino kayo sa akin, nagbabasa pa kayo ng Bible nyo? Parang gano'n. Hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila, buhat sa pasimula, ay sila hindi na lang niya lalaki at babae. So ang basic daw ng pag-aasawa, ano daw? Lalaki at babae. Hindi po pwedeng babae, lalaki at lalaki. Okay? Malino po yun. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. 6. Kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So, yun ang batas ng Panginoon na sinabi niya sa Genesis. So, hindi niyo ako mahuhuli dyan. Kasi alam kami ng Panginoon, ganun. Noon pa man, ang Diyos na mismo nagsabi, ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. O ito, bumanat kayo yung mga Pariseo. 7. At sinabi nila sa kanya, bakit niya ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan ng paghiwalay at hihiwalay ang babae? O, bumanat kayo sila. O, sabi mo yan, di pwedeng paghiwalayan ng tao. Ba't si Moises? Di ba anak, tao ng Diyos si Moises? Ganun yung ano niyan, banat nila dyan. Bakit pinag-utos na magbigay ng kasulatan ng paghiwalay at ihiwalay ang babae? Okay, off topic muna tayo mga kapatid. Dito sa Pilipinas, wala po tayong divorce. Malino po. Ang meron lang po sa Pilipinas is annulment or legal separation. Legal separation. Sa ibang bansa, pinapayagan ng divorce, depende sa kung batas nila ang nasusunod, pinapayagan. Ano po ang ruling ng ibang bansa tungkol sa divorce? Halimbawa, may asawa ko, ako ay convicted na kriminal, 3 taon akong mahihiwalay sa kanya, pwede na niya ako i-divorce para siya makahanap ng bagong asawa po protekta sa kanya. Bakit pa kami magiging mag-asawa kung hindi naman kami magsasama? O kaya, meron kaming hindi pinagkakasundo ang bagay na hindi na talaga kayang gawa ng paraan. Pwede na divorce. Adultery, pwede rin. O kaya, nagkasala ako sa kanya ng pagsisinungaling sa pananalapi. Matinding away na talaga. O kaya, nananakit na talaga. Ayun, pwede na divorce yan sa ibang bansa. Sa Pilipinas, ang pinapayagan po is 2 lang. Legal separation o annulment. Ano naman po yung pinagkaiba nun? Ang annulment, hindi nangyayari ang kasal. Halimbawa, babae, ako. Magpapa-annul ako. Ang sasabihin ko sa husgado, bakit kami dapat magkahiwalay, hindi po valid ang kasal namin mula simula. Kasi ang nagkasal sa amin, si Dato Puti. Hindi talagang pastor na lisensyado, hindi hukom, hindi simbahan, hindi judge, hindi mayor, walang lisensya. So, nung kinasal kami ng isang dato na hindi naman talaga totoong dato, invalid yung kasal. Annulment yun. Isa pa. Halimbawa, nagpakasal kami. Ano po? Pero walang saksi. Nagpirmahan lang. May pare. Kinasal sila. Walang saksi. Valid o hindi? Invalid, walang witness. Ganun. Kinasal kami. Pagdating ng panahon, nalaman ko, si babae pala, hindi niya kayang magkaanak. Niloko niya ako. Pwede yan maging annulment kasi sinungalingan sa part nila bago sila nagsama. So, annulment yun. Pinapayagan yun sa Pilipinas. Ano yung legal separation? Ang legal separation, mag-asawa pa rin kayo, kasal pa rin kayo, pero hindi kayo pwedeng magkita, hindi kayo pwedeng magsama dahil baka magkasakitan kayo. So, yung barangay ang naghihiwalay sa inyo para, bawal ka pumunta ron, makakasuhan ka. Baka masaktan mo yung asawa mo. So, magsusulatan kayo ng kasulatan ng paghihiwalay. Ang legal separation at ang divorce, halos pareho, pero yung divorce, hindi na kayo mag-asawa. Pwede ka na mag-asawa ulit.
Ang legal separation, pinaghiwalay kayo pero mag-asawa pa rin kayo. By distance lang. Halimbawa ako, dito ako sa street na ito nakatira, yung asawa ko sa kabilang street, pero mag-asawa pa rin kami. Hindi kami pwedeng mag-asawa uli ng iba. Ganyan. So yun yung legal separation. Pinahintulutan po yun, sabi dito na bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Legal po ba yun sa mata ng Panginoon? Yun po ba ay batas na pinag-uutos? Yun ang nagiging tanong. Eh, since kay Moises, nabanggit yun, pinapayagan eh. Ang sabi po dito, mga kapatid, sinabi sa kanila, verse 8, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ng inyong mga asawa, dapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Meaning, hindi siya utos. Hindi po siya utos. Pinaubaya. Ang tigas ng ulo niya, pagbigyan ko na nga kayo. Pero hindi iyon utos ng Panginoon. So, hindi pwedeng gamitin ng mga pariseo na utos ng Diyos yun. Pwede ang kasulatan ng paghiwalay. So, sa atin, pinapayagan po ng batas yung legal separation para lang po ma-prevent ang sakitan o magkaroon ng patayan. Pero yung divorce, walang divorce sa Pilipinas. Sa ibang bansa, bahala sila sa buhay nila. Kung gusto nilang gawin yun. Pero dito sa Pilipinas, hindi. Pero pagka Christianity pinag-uusapan, hindi po sa atin yun. Kapag ka ang isang mag-asawa ay nagkahiwalay, ang lalaki hindi na pwedeng mag-asawa, ang babae hindi na pwedeng mag-asawa, manatili ka ng hiwalay. Ganun po yun. Pag nag-asawa ka, ano ang hatol sa'yo ng Biblia? Nangangalon niya. Vice versa kung sa babae o sa lalaki. Maliwanag po? Yan. Verse 9. At sinasabi ko sa inyo, sino mang hiwalay sa kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at nag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa ng babae iyon na nahiwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. So, ayan po, nasa verse 9 din. So, pagka ikaw ay nakipaghiwalay, daan ko, nangalon niya. Nangalon niya to. Nag-asawa ko ng iba, nangangalon niya na rin ako. So, mas maganda, ang utos ng Panginoon, huwag na lang. Kung ang mga, ngayon, verse 10 na, dito pumapasok yung, pumapasok yung isang susunod na aralin. At ang mga alagad ay nagsasabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki, kasi sabi ng Panginoon, pag naghiwalay na kayo mag-asawa, di na kayo pwedeng mag-asawa uli. Parang ang hirap naman nun, sabi ng mga alagad. Ang mga alagad ay nagsasabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa ay hindi nararapat mag-asawa. Verse 10. Dapat sinabi sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi yaong mga pinagkalooban. Okay. Ito medyo malalim. Medyo malalim po itong verse 11. Ang tawag po pala dito sa lecture na ito, mga kapatid, expository. Yan. Iisa-isay natin talata, tapos yung mga talatang parang, ano ibig sabihin nun? Analyze natin. Sabi po dito, datapot sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito. Sabi ng mga alagad, kung mahirap na lang din ang mag-asawa, huwag na lang mag-asawa. Sabi ni Jesus, hindi yan matatanggap ng lahat ng hindi yan katanggap-tanggap sa lahat. Kundi doon lang sa pinagkalooban. Anong pinagkalooban? Diba yun ang tanong natin? Anong ibig sabihin nun? Ganito po kasi yun. Verse 12, sapagkat may mga bating na ipinanganak gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina, at may mga bating na ginagawang bating ng mga tao, at may mga bating na nagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Ito po yung bating. Ang bating, mga kapatid, tawag po dyan is eunuch. Yung eunuch, ayan po ay isang trabaho ng isang single na tao sa isang kaharian. Ang isang hari po kasi, karaniwan, pagka may reyna yan at hindi sila magkaanak, kumukuha yan ng babae. Parang surrogate. Parang ang pinakamalapit po doon yung kay Abraham. Abraham si Sarah di magkaanak. Kanino siya nagkaanak? Kay Agar?
Hagar. Hagar, ayan. So, iyan yung babae niya. Ang mga kaharian, meron po yung mga, hindi lang isang, ano po niyan, mga babae niyan. Yung mga babae niyan, may mga sarili-sarili po yung mga kwarto, bahay. Kasi ang sa kaharian lang, ang reyna lang ang kasama ng hari. Ngayon, sa bawat bahay nito, meron po yung nagbabantay, yung eunuch o bating. Yung bating, ano ang qualification niyan? Meron pong 3 klase po ng qualification ng bating na maaaring pwede kang maging bating. Una, verse 12, sapagkat may mga bating na ipinanganak mula sa tiyan ng kanyang ina o ng kanilang ina. Yung lalaki na ipinanganak na ang kanya pong, walang bata no, ang kanya pong reproductive system ay defective. Pwede kang maging bating, hindi mo mapapakialaman yung babae ng hari. Inborn. So yung bating, tiwala ako rito. Hindi niya gagalawin yung babae ko. Diba? Nakuha po? Bating mula sa tiyan ng kanilang ina. At may mga bating na ginagawang bating ng mga tao. Ano naman po yun? Kapon. Nagkakapon naman sila. So hindi mapapakialaman yan. Wala na siyang kakayanan. Surgery na yan eh. Okay? Ngayon, ito yung pinagkalooban, yung pangatlo. At may mga bating na nagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap nito ay pabayaang tumanggap. May mga lalaki naman na talagang kayang pigilan ng kanilang sarili na maging single. Yung tinatawag na celibacy. Yan. So sabi ng mga, ulitin natin, verse 10, sabi ng mga alagad, Panginoon, baka mahirap yata mag-asawa, huwag na lang mag-asawa. Sabi ng Panginoon, sa 11, hindi yan matatanggap ng lahat ng tao, kundi doon lang sa pinagkalooban. So, yung pinagkalooban ng kakayanang magpigil, yun lang ang pwedeng masabihan na, kung di ayaw mag-asawa, di wag ka na lang mag-asawa. Pero anong payo ng Panginoon sa Korinto? Para hindi mag-init, ang pita, mag-asawa. Yan. So, yung 3 klase ng bating. Binata po yan, una, dahil sa inborn, pagkapanganak, wala nang kakayanan sa reproduction. Pangalawa, nagpakapon, surgery, gawa ng tao. At pangatlo, yung kalooban na niya, na kaya niyang magpigil sa kanyang sarili at maging isang bating. Hindi po ito mataas na posisyon sa isang gobyerno o ng kaharian. Ito po'y pinagkatiwalaan ng isang hari para magbantay ng kanyang mga babae sa kaharian. So yung nakasama ni Felipe, isang bating po yun, binata po yun. 13. Nang magkagayoy dinala sa kanya ang maliliit na bata, nag-iba na ngayon yung tempo, nag-iba na yung story. Diba? Mamaya, alamin natin bakit ganun yung story. Mula sa kasal, naging bating, tapos maliliit na bata. 13. Nang magkagayoy dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin at sinaway sila ng mga alagad. Bakit kaya? Bakit kaya sinaway ng mga alagad yung mga bata na lumapit sa Panginoon? May idea po kayo? Yun yung makikita niyo po dyan. Datapon sinabi ni Jesus, pabayanin niyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa ganito ang kaharian ng langit. Alam niyo yung kasabihan, mga kapatid? Yung matatanda, dapat daw gumaya sa mga bata. Sa Biblia, never niyong makikita mga bata, gumaya kayo sa matatanda. Talagang sinasabi, mga matatanda, gumaya kayo sa busilak na kalooban ng isang bata. Bakit ano po ba katangian ng bata? Masunurin, busilak, walang pagdududa, malinis ang puso, madaling magpatawad, walang walang tanim yan. Pagka nag-awa yan, bati na tayo. Never sinabihan ng bata na gumaya sa matanda. Pero sa mga kalokyal na sa pamumuhay ng mga tao, laging, ayaw, grow old. Di ba ginagano yung mga bata? Tanda-tanda mo na parang bata ka pa rin. Ano lang naman po yun, metaphor lang naman yun kasi siguro tinuturuan para magtanda lang.
Pero sinasabi talaga rito, yung sa ugalit-ugali, yung matatanda ang gumaya sa bata na busilak ang kalooban. Doon daw makakarating yung sa buhay na walang hanggan. At sinabi, at narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, verse 16, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? From maliliit na bata, subject, napunta na sa subject ng binata na pumunta sa Panginoon. So sa ibang talata po niyan, ang mababasa nyo, mabuting guro. Dito, ang sabi lang guro. Ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Yan. Ginagamit po ito, mga kapatid, itong talata naman na ito, na ng mga ibang pangkat ng pananampalataya. Tandaan niyo po itong talata na ito. Kapatid na lang, tandaan niyo po ito. Yung mga ibang pangkat ng pananampalataya na nagtuturo pa sa Ten Commandments, na ang panahon ngayon, Ten Commandments pa rin. Di ba hindi na Ten Commandments ngayon? Ang Ten Commandments is batayan natin, pero hindi na yun kasi nandun pa yung Sabat nga eh. Sabi nila, kailangan patuparin ang Ten Commandments. Si Jesus na mismo nagsabi, basa, verse 18, at sinabi niya sa kanya, alin-alin, sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi ba ni Jesus ang Ten Commandments o hindi? Sagot, mga kapatid. Bahagi ba ng Ten Commandments yan? O hindi? Sige, tingnan niyo po. Verse 18. Alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Bahagi ba yun ng Ten Commandments o hindi? Bahagi. So sinabi ba ibig sabihin ba, inuutos ni Jesus sa panahon ngayon ng Kristyanuhan ang Ten Commandments? Diyan ang sa makatwid, ang pagganap ng Sabat na ika-4 na utos, kailangan nyo rin sundin. Kasi bahagi yun ng Ten Commandments. Tama ba ang argument nila? Kung gayon? Ba't nagsasabat ba kayo? Hindi nyo ginaganap ang kautusan ng Panginoon. Oo. Dito kayo uhulihin yan, mga kalaban. Ito po kasing senaryo na ito, ay ang konteksto nito, mga kapatid, hindi po yung para sabihin sa mga tao na gumanap ng Ten Commandments. Nakuha niyo, Sister Trudes? Mabilis. Mabilis? Ulit. Sabi nung kalaban na, mga kalabang pananampalataya, sabihin ko na kalaban kasi lumalabag sa utos ng Panginoon yan eh. Lalo mga Sabadista. Kasi gusto nila, Sabat, sundin pa eh. Sabi ng Sabadista, kailangan pang sundin ang Ten Commandments. Kasama doon ang araw ng Sabat. Tatanungin natin sila, saan mo nabasa na iniutos yun ng Panginoon? Babanggitin nila, kapatid ng Noel, pakilagay, chapter 19, verse 18 at 19. Nasabi doon, at sinabi sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, sino nagsabi? Si Jesus. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang saksi sa di katotohanan, igalang mo yung ama at yung ina. Ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. Inuutos ng Panginoon o hindi? Iniutos. Bakit ang Sabat hindi nyo ginaganap? Bahagi rin yun ng 10 utos. Nagets nyo? Ganun sila gumawa niyan. Hindi po kasi ganun po yun. Meron tayong tinatawag na konteksto. Ang konteksto nito, mga kapatid, itong binatang mayaman, meron siyang parte sa 10 utos na pinagmamalaki niya. Ang sabi niya kasi dito sa verse 20, at sinabi sa kanya ng binata, lahat ng mga ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? So, naghahamon yung lalaki. Lahat, naganap ko na. Ano pang kulang sa akin? Sinabi ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo. Ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ano yun? Nasa 10 utos po ba yun? O, nasa 10 utos yun. Alam niyo po kung nasan yun? Sa 10 utos yun, yung verse 20 o 21.
Yun yung unang utos. Ano ba ang unang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ano ba ang Diyos ng binata? Ano ba ang sinusunod niya? Yung kanyang kayamanan. Sinasabi mo, nasusunod mo lahat ng utos, pero yung number 1 na utos, hindi mo pala nasusunod. Yung ibigin mo ang Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Doon failed ka. Kasi ang Diyos mo, kayamanan. Sabi ng Panginoon, verse 22, datapot ng marinig ng binata ang ganitong pananalita, yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. Yung unang utos sa 10 utos ang kanyang nilabag. Hindi ibig sabihin na pinapautos ng Panginoon na sundin mo yung 10 utos. Hinuhuli lang ng Panginoon yung puso ng binata. Parang ganito, nagpa-dentista na po ba kayo? Di ba sa dentista, pag nakanganga kayo, mayroong parang may stick na mahaba, tapos may pang-point. Masakit ba to? Hindi. Ito. Hindi. Ito. Ah! Ayun, nadali. Ngayon. Sinusunod mo ba to? Opo, sinusunod ko to. Opo. Eto. Ah! Ganun nangyari dun sa binata. Natamaan ngayon siya dun sa hindi niya sinusunod. Ngayon, ano ang reaksyon ng mga alagad? At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Take note, verse 23. Ang word na ginamit po dito ay mahirap. Hindi imposible. Okay pa? Mahirap. Dahil po si Job, naniniwala ako maliligtas si Job. Si Job po ba ay mahirap o mayaman? Mayaman yun si Job. Maraming pag-assist si ba'y mayaman sa Biblia? Yung yung sa Gis, yung centurion, ang daming pag-aari nun. Hindi imposible, pero mahirap. At muling sinabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi daw ng ibang naggawa nito, yung kamelyo daw dito is lubid. Hindi po, kamelyo talaga po yun. At yung karayom dito, ang sabi naman ng ibang nagtuturo naman, mga foreigner pa yung karayom daw dito, yun daw yung maliit na daan doon sa Jerusalem, na maliit na pinto. Hindi po, karayom talaga yun. Sabi ni Lucas, it's a surgical needle. Kasi manggagamot si Lucas. So ginamit na talagang salita doon, na Greek word, surgical needle. So yung camel, makapasok sa needle, posible yun. Magaan pa yun. Kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Sabi daw, kasi kung saan naroon ang iyong kayamanan, duroon ang iyong puso. Ngayon, meron pong argument sa verse 25. Sabi ng mga alagad, nang marinig ito ng mga alagad, narinig nyo kanina, ito yung argument doon sa bating. Kung mahirap mag-asawa, sabi ng mga alagad, maganda, huwag na lang mag-asawa. Ba? Ngayon, ito na naman. Sabi ng Panginoon, kung mahirap makapasok ang isang taong mayaman, ano sabi ng mga alagad? Sino nga kaya ang makaliligtas? Bakit nagtanong yung mga alagad ng sino kaya ang makaliligtas? Mayaman ba sila? Alam niyo mga kapatid, meron kasi pinanggagalingan itong mga alagad. Konteksto po uli, alam niyo po ba, nung panahon na ito, ang mga tao, pag ikaw ay may pag-aari, tinitignan ka na blessed. Nakasulat po ba sa Biblia yun? Deuteronomy chapter 8. Pakilagay po. Sa Deuteronomy chapter 8, pag binasa po natin ito, ang sabi ng Panginoon, kung ako'y susundin ng inyong buong puso, magpapakababa kayo sa aking harapan, pagkakahanin ko kayo, pasasaganain ko kayo, kung magiging maayos kayong tao sa harap ko, magiging lingkod, magiging maganda ang inyong ani, makakakain kayo ng pagkain na hindi kinain ng inyong mga magulang. Ibig sabihin, pagpapalain kayo. So pag pinagpapala, ano ibig sabihin nun? Mabuti o masama? Tingnan niya, verse 8.
Ang lahat ng utos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupa na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. At inyong alalahanin ang buong para na ipinatnubay sa inyo ng Panginoon yung Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka at malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung yung gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Pag ikaw ay pinapangumbaba niya at pinagdadamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo ang hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang iyong suot ay hindi maluluma sa iyo at hindi mamamaga ang iyong paa nitong 40 taon. Pinagpapala ang Israel o hindi? Bakit siya pagpapalain kung magiging masunurin siya sa Panginoon? Ibig sabihin, ang isang palatandaan ng isang taong mabuti, masunurin, mapagpakumbaba, ano? Yung pinagpapala. Paano yun? Sabi ng Panginoon, pagkahirap-hirap sa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng langit, Lord, sino makaliligtas? Yung mabubuting pinagpapala, hindi rin pala makaliligtas ito. Ay, mahihirapan din pala. Kuha niyo? Kasi nasa isip nila, pag may nakita kang dyan, kaya yan bless na bless at pinagpapala yan ng Panginoon kasi mabubuting tao yan. Nakasulat sa Deuteronomio Yun po yun. Ngayon, ano sagot ng Panginoon? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa tao, datapwat sa Diyos, ang lahat ng bagay ay mangyayari. Ba't ganun ang sagot ng Panginoon? Parang ang layo na naman. Parang ang layo na naman. Yung pinag-uusapan, kaligtasan. Nga lang po kasi, yung verse 26 ay masyadong abuse at misuse ng mga ibang pananampalataya. Sabi nila, with God, all things are possible. Di ba nagagawa kayo ng poster, mga sticker, sa Facebook, pinopost nyo, with God, all things are possible. Sino ba yung tumalakay dito po nung tungkol sa kalakasan? Nakaraan? Larry, sabi, may mga naglalagay pa nga yan, pagkatapos manalo ng palakasan, weightlifting, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Nagpunta ng Mount Apo, naabot yun. Anong ilalagay niyang poster niya? I can do all things through Christ who strengthens me. Doon ba yun ginagamit? Ginagamit po yun doon sa tamang konteksto. Eto, hindi mangyayari ito sa tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari. Ang kaligtasan, mga kapatid, pag tao-tao ang usapan, hindi mo kayang maligtas ang iyong sarili. Ang magliligtas ay ang Diyos. Mahirap maligtas sa pamagitan ng iyong sariling kakayanan. Mahirap maligtas. Halimbawa, ang pinag-uusapan dito, pagpapalang material. Pag mabuti kang tao, pagpapalain ka ng Panginoon. Sa bagong tipan naman, sabi, ganap o di ganap, pinauulanan ng Panginoon. So yung pang-material na natin, hindi naman yan ang batayan ng kaligtasan. Ang batayan ng kaligtasan is yung anong ginawa ng Panginoon dun sa krus. With God, all things are possible. Para maligtas ka, Diyos lang ang may gagawa nun. Posible lang yun sa Panginoon. Ngayon, pag naligtas ka na, dun ka nagagawa. Ipakita mo na yung tinanggap mong kaligtasan sa Panginoon. Kasi kung gagawa ka ng gagawa, wala ka namang pananampalataya, parang kang nag-shoot sa ring na hindi ka naman kasali dun sa game, sa laro. Time in ka ng time in, hindi ka naman pala empleyado, pasusweldohin ka ba? Hindi, kailangan empleyado ka muna. So kailangan mabaptize ka muna, magkaroon ka muna ng faith, mabaptize ka muna sa tunay na iglesia na kinamatayan ng Panginoong Jesucristo, doon yung kaligtasan. With God, all things are possible. Magiging posible ang kaligtasan sa magitan lamang ng Panginoon. Hindi sa magitan ng sarili mong pagsisikap. Kasi ibang mga tao, di ba? Limos ng limos. Hindi na nga pinapakita yung sarili nila kung sino sila Basta sila mabuti sa pamayan, namimigay ng pera kung saan. Hindi nagpapakita ng mukha, hindi nagpapakita ng pangalan. Pilantropo na tinatawag. Akala nila, maliligtas sila sa ganung paraan. Hindi po. Napakahirap maligtas kung sarili mo, hindi mo kakayanin yun. It will only be possible with God.
So doon po ginagamit yung konteksto ng verse 26. 27. Nang magkagay sumugot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin lahat, nagsisunod sa iyo, ano baga ang kakamtin namin? Okay. Ito naman, summary naman ng verse 19. Ang verse 19, mga kapatid, pinakita po doon sa unang bahagi, pag-aasawa. Importante pag-aasawa. Importante na magkaroon ka ng kalooban sa sarili mo na ikaw ay maging lingkod ng Panginoon sa kusa mo. Yung meron kang kapasyan sa sarili mo na maglingkod sa Panginoon, hindi dahil sa pinilit ka, maging katulad ng bating na pangatlong klase na may sarili siyang pagtanggap na ito, maglilingkod ako. Maging gaya ng bata na busilak ang kalooban, mababa, lahat ng katangian ng bata. Meron kang Diyos na sinasampalatayanan, sinutupad mo lahat ng utos, at may pananampalataya ka sa Diyos. Ngayon, tanong ni Pedro, ano ang kakamti namin na nagsusunod sa iyo na iniwan namin lahat? Ano sagot ng Panginoong Yesus? At sinabi ni Yesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o anak na lalaki o mga lupa nang dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Ito pong verse na to, mga kapatid, hindi po ito ginagamit dun sa paghayo Ito, kaya hindi makahayo, hindi maiwanan yung anak, yung asawa, yung lupa. Hindi po, ito po ay mag-iwan ng yung lahat ng yun sa kakapabautismo o sumama sa Panginoon. Doon po yung ginagamit. Kasi yung iba, ayaw magpabautismo. Bakit? Ayaw ng pamilya. Hindi matanggap na meron na siyang meron siyang consideration na, kasi baka ipakwil ako ng pamilya ko pagka mafo ko dyan Sabi ng Panginoon, pag di mo iniwanan yan, hindi ka karapat-dapat sa akin. Doon po siya ginagamit. Pagka, halimbawa, naaralan ka ng Ebanghelyo, tapos, may negosyo ka na lumalabag, may trabaho ka na lumalabag sa kautusan ng Panginoon, hindi mo maiwan yun, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon, iwanan mo lahat yun. Meron kang trabaho na sasagabal sa iyo sa Panginoon, iwanan mo yun. Kailangan tanggapin mo Panginoon. Yun yung sinasabi po dyan, kasi meron po dyan kasi na mga nakikinig sa Kanya mula ng pagbaba niya ng bundok, na mga sumusunod na mga tao sa kanila, sa Panginoong Yesus, na talagang may iba't ibang mga estado ng buhay, iba't ibang mga trabaho, background ng pamilya, may iba't ibang relihiyon sila. Iwanan mo lahat yun, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Pag di mo iniwanan yung relihiyon mo, relihiyon ng magulang mo, yung magulang mo mismo na ayaw kang patanggapin, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Ayan. Tapos, tig-100, you will receive 100-fold. Hindi po daan po ito na gano'n tig-100, 100-fold. Yung biyaya ng Panginoon hindi masusukat. Datapwat maraming mga una ang mga huhuli at mga huli na mga una. Doon po natatapos yung yung chapter 19. Ngayon, meron po tayong kukunin po dito ilang mga bagay pa po, mga kapatid. Dito sa verse 19, verse 22 to 30, sabi po dito, merong pangako ang Panginoon nakakamtin ng isang taong tatanggap sa Panginoon. Kayo mga kapatid, ayon sa pinag-aralan natin doon sa verse 1, mahirap ba ang paraan ng pag-aasawa na tinuturo ng Panginoon? O madali? Sa isang Kristiyano, madali po yun. Kaya mahirap sa iba yun, bakit? Kung lalaki, may babae ka, ang iba. Kung babae ka, baka may lalaki kang iba, kaya mahirap sa'yo. O may problema kayong mag-asawa, kaya mahirap. Pero sa atin, mga kapatid, madali ba ang sistema o aral ng pag-aasawa na tinuturo ng Panginoon? Amen, madali lang. Pangalawa,
yung tinatawag na pangatlong klase ng batting. Yung sinasabi ni Pablo sa Korinto, na maigi sa isang binata na manatili na lamang kasi nandun yung willingness niya makapaglingkod. Kayo, bagaman may asawa, wala namang may binata pa dito. Dati may mga asawa o yung iba may dalaga. Mahirap ba maglingkod sa Panginoon? Depende sa estado ng pamumuhay nyo. Di ba hindi naman? Yung asawa nyo nga ay katuang nyo sa paglilingkod sa Panginoon eh, di ba? So okay din tayo dun sa parte na yon. O pangatlo, mahirap ba para sa atin na gumaya o tumulad sa isang bata? Ayan, dyan Madali o mahirap? O isa-isay natin. Bata, magpatawad. Madali ba kayong magpatawad gaya ng bata? Analyze nyo po mga kapatid ha. Tanong, kayo po ba ay hindi nag-iipon ng hate sa inyong puso gaya ng isang bata? Kayo po ba'y nagtatanim ng galit? Konti lang naman eh. Sa bata ba may konti? Wala. Madali ba para sa atin gayahin ng bata? Dapat madali, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon sa binata? Huwag yung kayamanan ng ibigin. Ibigin mo ang Panginoon. Madali bang ibigin ang Panginoon? Yan, madali. Mo sa bata lang tayo matatagalan ha. Sa pananampalataya, sabi po dito, para maligtas ka, kailangan mo ang Panginoong Yesus. Amen. Madali na po natin masagot. Sa kaligtasan, madali na po sa atin yun, mga kapatid, kasi tinanggap na natin ang Panginoon. So hindi na tayo para makipagtalo na sa magitan ng mabuting gawa, pwede tayo maligtas. Doon na lang tayo sa bata. O, balikan natin yung bata ulit. Busilak ang puso, taas ang kamay. Maglalakas ang loob. Magbigay kayo ng katangian ng bata. Hindi magagalitin. Hindi magagalitin. Taas ang kamay, hindi magagalitin. Ako, hindi. Mapagpakumbaba, gaya ng bata. Taas kamay. Naku, sa tayo. Ngayon, ano sabi ng Panginoon sa verse 28? Bakit po natin ginagawa yung ganitong pag-aaral? Verse 28, pakilagay po ulit. 19:28. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, at kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Yan. Ano yung mga aral na inisa-isa natin? Pag nasunod mo yung mga yon, para makarating ka sa langit, sundin mo yung mga yun. Kasi ang target natin, mga kapatid, hindi yung biyaya ng sanglibotang ito, kundi yung biyaya na ibibigay sa atin ng Panginoon, na umupong kasama ng Panginoon sa kanyang dulang. Ninanais po ba natin yun, mga kapatid? Amen. So, sikapin natin na yung bawat aral na ibinigay ng Panginoon sa chapter 19, susundin natin yun. Kung hindi natin masusunod sa ngayon, maaari siguro bukas, mamaya o sa makalawa, masusunod natin. Huwag lang na dumating ang Panginoon na hindi mo pa nagagawa yun. Kasi pag dumating ang Panginoon, may galit ka pa sa puso mo, sabi, mapalad at banal na kung dumating ang Panginoon, gayon ang kanyang ginagawa, naabutan kang may galit sa iyong puso. Sa langit ka mapupunta? Hindi. Kailangan, bago dumating ang Panginoon, nakapagpatawad ka na. Na ilabas mo na yung anger sa puso mo. Nakapagpakababa ka na, tinanggal mo na yung pride mo, busilak na ang kalooban mo. Well, hindi naman sinasabing maging perfecto tayo, mga kapatid. Nagkakamali tayo, pero nandun sa atin yung pagkakataong humingi ng tawad sa Panginoon. At araw-araw ay makapagbago. Sabi po dito, sa pagbabagong lahi, pag-uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan. So yung mga alagad, uupo sa 12 luklukan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa dulang ng Panginoon, makakasama niya na tayo. Gabit araw, siya na yung ating kasama. Magpupuri at magluluwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. Wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang lungkot, wala nang problema. Tears of joy na lang kung may luha ka man mararanasan. Pero Diyos pa rin ang magpapupunas sa iyong mga mata. Yan po yung aral ng chapter 19, mga kapatid, na nagpapaalala sa atin na una,
Sabi sa 5:39 po ng Juan, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pag inisip natin na ang banal na kasulatan ang magpapatotoo sa ating Panginoong Hesus, basahin natin. Ano po? Huwag nang maging kasapatan sa atin yung minsan lang natin nahawakan yung ating Biblia. Pag iniisip natin na nasa Biblia ito, yung ating buhay na walang hanggan, basahin natin. So, sa ganitong pagkakataon mga kapatid, magkaroon tayo ng unti-unti. Verse 19, natapos natin ngayon. Next time, chapter 20 naman, ang ating pag-aaralan sa susunod na matapat sa akin ulit yung Bible study ng Wednesday. So, muli, isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mula sa ating mahal na Panginoon. Nawa po mayroon po tayo muling karagdagang natutunan po sa Biblia, buhat po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 19. Binabalik ko na po sa ating patuloy. Ay, sige po. Mauuna. Ayan, salamat po. So, nalimutan ko nga po. Pasensya na po. Verse 19, huling talata. Datapot maraming mga una ang mga huli at ang mga huli ay mga uuna. Yan. Alam niyo mga kapatid, merong mga unang mananampalataya nakala nila ligtas na sila. Akala nila sa kanilang sarili dahil meron na silang nagawang mga maraming bagay na mabuti ay okay na yun. Akala nila nakasapatan na sa kanilang pananampalataya, nagawa ko na yan noon. Nagawa na namin yan dati eh. So hindi na nila gagawin. Mahuhuli po yun. Pero yung mga huli, yung mga nangahuhuling mga naaralan at nanatili sa aral na itinuro ng Panginoon, sila'y mauuna. Ano pong mauuna? Sa aklat po kasi ng Apokalipsis, ang sabi, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. So pagka nasa susunod na pagkabuhay na maguli ka, mapalad ka pa ba nun? Ang ninanasahan natin kasi, yung unang pagkabuhay na maguli. Yung mga nahuhuli, pero nananatili sa Panginoon, sila yung mauuna. Nabubuhay ng Panginoon. Pero yung mga nauna, pero hindi naman nanatili sa Panginoon, sila yung huli. Eh, saan ba mapupunta yung huling bubuhayin? Saan ba ang punta nila? Sa hindi na mapalad. Ayan. Pero ito po kasi, ano po natin ito sa susunod na mga kapitulo natin. Andiyan na po yung tinatawag na kingdom parables. Yung mga parabola ng Panginoon tungkol dun sa dalawang magkapatid, ang isa'y kukuhanin, isa'y maiiwan, kambing at tupa, isang kukuhanin, isang maiiwan. Doon na po papasok itong verse 30. Pero kung mabilisan natin dahil po sa oras, sasagutin na po natin agad mabilis. Yung unang bubuhayin, yung mga nahuling tumanggap pero nanatili sa Panginoon, sila yung mapalad at banal na makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Dapat nandoon tayo. Yun ang sikapin natin. Huwag na tayong yung take chances na may 1,000 taon pa naman na mangangaral. Baka may chance pa ako doon. Hindi na. Ang sinisikap natin yung unang pagkabuhay na maguli. Yung nahuling na tumanggap pero nanatili sa Panginoon, mapalad yun. Sila ang unang bubuhayin. Ulit ko pa mga kapatid, yung huling bubuhayin, huwag nyo nang nasain. Kasi hindi na po mapalad yun. Kawawa po yun. May tanong pa po? Wala na po, binabalik po natin sa ating patuloy.